Pinagkabit-balikat naman ng Malacanang ang panawagang snap election si Senator Alan Peter Cayetano. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricela, anong eksaktong sinabi ng Malacanang tungkol sa isyong ito? Alam mo, Gigi, malinaw na wishful thinking lamang daw itong panawagan para sa snap elections. Ayon yan mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang sabi niya, walang panahon ang Malacanang para pag-usapan itong mga personal desires na kagaya nito. Abala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin, partikular yung mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo at yung mga tinamaan ng pagyanig ng lindol. Ang sabi ni Yuse Castro, ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ay yung kanyang trabaho at hindi na daw yung kung anumang mga personal interest. Jiggy. Maricel, may mga bagong pahayag ba ang Pangulo tungkol sa investigasyon sa flood control scam at paano nga kung nadadawit yung mga kaalyado pati itong kanyang pinsan? Alam mo, Jiggy, sabi nga ng Pangulo sa kanyang ikalimang podcast, nandun na raw tayo sa punto na sinisiyasat yung bakuran tungkol doon sa mga sinasabing anomalya sa flood control project. Ang sabi nga ng Pangulo, yung kanyang pagsisiwala tungkol dito sa sinasabing anomalya sa mga flood control project ay hindi naman para sa kanyang political advantage. Ginawa daw itong pagsisiyasat na to at pagbubulgar tungkol sa korupsyon dahil wala na daw patutunguhan ng Pilipinas kung hindi pa ito matutuldukan. Wala raw mangyayari doon sa ekonomiya ng bansa. Kaya kailangan ng simulan ang pagsisiyasat sa mga usaping ito. Bukod dyan, Jiggy, sinabi nga rin ng Pangulo na nagulat siya ng alaman niya na marami yung hindi sumusunod dun sa polisiya sa pagpapatupad nitong flood control project. Dati-rati raw kasi kapag merong mga isinasagawang proyekto, kailangan tingnan yan ng mga local government officials at kapag naaprubahan at saka magkakaroon ng acceptance. Nang sa gayon, kung palpak yung proyekto, hindi babayaran ng kontraktor. Nito raw mga nakalipas na administrasyon, binago na raw pala yan. Nawala yung pagdaan sa mga local government units na kailangan daw ibalik. Bukod dyan, nireiterate din ni Pangulong Marcos na hindi nagagamitin yung 255.5 billion pesos na nakalaan sana sa 2026 budget ng DPWH para sa flood control. Gagamitin na lang ito para dun sa iba pang mga priority project. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yeah. There is a great deal of damage that has been caused, actual damage to people's lives. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? Yeah. I can't live with it, so I won't live with it. At Maricela, ano reaksyon ng Pangulo sa mga nagbitiw sa pwesto gaya ni Zaldico, mga opisyal na DPWH na nadawit matapos madawit dito sa flood control? Jiggy, malinaw ang ipinunto ni Pangulong Marcos, hindi dahilan ang pagbibitiw sa trabaho bilang opisyal ng gobyerno para makalusot sa pananagutan sakaling sangkot nga sa anomalya dito sa mga flood control project. Pero bukod dyan, binigyang diin ang Pangulo na hindi rin minamadali ang proseso sa paghahabol para dun sa mga guilty sa korupsyon. Ang importante raw ay masiguro na merong mga matitibay na ebidensya nang sa gayon ay hindi mabaliwala yung kasong isasampa laban dito sa mga taong involved sa anomalya. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. The sins committed, and I call them sins, it's, Right, it's no longer mistakes or corruption. The sins they committed it's hard to swallow. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.